Sa verse 3, buka, in Matthew chapter 5, verse 3. Sige. Mapalad ang mga aba na wala na. Ayan, okay. Doon mo na. Kung pagka sa palit, sa ano may pera ka, pero kung undependent mo sa Diyos, Kami makalat ka. Kaya sinasabing, blessed are the poor in spirit, yung sinasabi na, apart from Him, we can do nothing, wala tayong magagawa. Kahit may pera ka pa, kahit meron ka pang titulo, ito dapat ang kondisyon ng puso mo, you are still poor in the spirit. Sabihin mo, wala ka talaga akong magagawa. Ilang kuwaan. Kahit meron kang pambili ng mga bagay nito, kasi Lord, sila talaga pa. Yung sinasabi, blessed are the poor in spirit. Bakit? Para sa kanila ng Diyos. Verse 11. At sa verse 10. Mapalad ang mga dahil kapagkat makakatapos ang kanyang kaharian. Ayan, natatala ng pinag-uusig. Para ng pinag-uusig. Mad? Mapalad ang pinag-uusig, princess. Bakit? Nakakasama ka eh. No? Mapalad. Akala natin minsan nakakaawa tayo. Pag pinag-uusig tayo, pag niloloko tayo, pag pinagpapawala tayo. Mapalad ka. Magala ka nga, sabi pa nga ng translation mo. Papunta ka sa kaharian eh. Yung mga pinag-uusig na ganyan, yan ay ginagawa rin sa tanas dahil alam niya na ikaw papunta ng kaharian Diyos. Kaya binabangga ka sa tanas eh. Kasi, papunta ka ng kaharian, siya, pala-palayo sa kaharian eh. Kaya nagkakasalubong kayo, binabangga. Nakakatakot ang hindi ka binabangga ni Satanas. Bakit? Sa direksyon nyo. Sa direksyon nyo. Kaya hindi nila nagkakabangga kasi sa direksyon nyo. Eh sa makapunod ng Satanas. Tama ka. Eh kaya kayo nagkakabangga ni Satanas. Kaya kayo na-awin ni Satanas kasi magkaiba ka ng direksyon. Maraming price ko na. Kaya sabi ng Luke chapter 11 verse 28, blessed are they that hear the word of God. Ito, Kaya ang Luke chapter 11 verse 28. Hey girl! Basta pakibasa ka, princess. Nakita mo na yun? Hindi mo nakita. Luke 11:28. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. At tumutupad nito, higit na mapalad ang mga nakikinig. Hindi siya sinabi. Napalad pa mo, inulungan. Alam mo bakit ganito eh? Sa Luke chapter 1 verse 28, ang sabi na gano'n kay Maria, blessed are you among women. Mapalad ka, Maria. Kaya kung sa lahat ng babae, mapalad daw si Maria. Pero sabi niya sa verse 11, chapter 11 verse 28, mapalad ka, mas mapalad ka, na nakikinig at tumutupad pa. Alam ko sa akin lang yung mga beses, dito pa pala, meron pa pala. Ha? Mas mapalad ka na nakikinig at tumutupad. Nagsalita ng Diyos. Sabi sa Revelations, ito na pala. Revelations chapter 22. Pahayag ba yan? Pahayag. Revelations chapter 22, uling-uling. Chapter Verse 7 at saka verse 14. That they may have the right, that they may have right to the tree of life. Kasi ninyo, tree of life. Kaya magkakaroon pa ng eternal life. Tree of life. Kaya ng eternal life. Ito, kasi ninyo. Okay, ha? Ang isa sa puno na naroon, sinasabi na nakalagay sa gitna ng hardin noon. Ay, yung tree of knowledge, at good and evil, sa tree of life. Alam mo yun, nakalaki Adan lang po. Hello? Ang nakalagay doon, pag ikaw ay talagang sumusunod sa kanya, you have the right to eat. Kung magkaroon ng bahagi sa tree of life. You have the right to have a part or to partake
bunga ng tree of life. Hindi nakain niya, danas niya kay Lord. Oo, sa kanila, knowledge. Ay, doon yun eh, sa puno na yun eh. Dalawa. Tree of life, sa may tree of knowledge of good and evil. Kinain nila yung bunga, yung tree of knowledge of good and evil. Binantayan ngayon ang tree of life. Bakit? Kasi, pag kumain pa sa bunga niya, kasi ano si Eva, Makasalanan sila, tapos makakain sila. papatuloy ang buhay ng kasalanan. Eternal life. Binantayan niya. Nawala na ngayon yun eh. Kasi sa Revelation, okay, kayo nang patuloy sa kanyang salita, Makakakain ka ng tree of life. kakaroon ko ng bahagi doon. Galing. If you can. Hindi na kain niya yan. Agad na kung Eva. Yan ang kaharian natin. Umiyak na yung man. Sige, ang lang pala, diretso na. Huwag kang magsasabi, magbibigay ng diretso sa atin. Patungo sa kaharian ng Diyos. Pinagkaharian na tayo. Pero hindi natin alam kung paano ang mamuhay sa kaharian ng Diyos. Maliban na ito mismo ay gagamitin natin sa ating buhay. Ay, pakahalaga na maunawaan natin ang salita ng Diyos. Kaya binigyan ko ng pagkakataon ngayon ito eh. Ang salita ng Diyos. Sa kanyang kaharian. Patungo tayo doon eh. Sa susunod, siguro pag-aralan natin ang katangian ng mga pinapasok ng Diyos. Ngayon pinag-aralan natin ang salita ng kaharian ng Diyos. Ano kinalaman natin sa kanila? Sa pinag-aharian ng Diyos natin. At ang pinaka-conclusion ngayon, and then natin, bahagi ng conclusion na mapalad. Those who keep His commandments, sabi na gano'n, because they will have the life. Pero kung bahagi, sa puno ng buhay, not only na ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, you have the right. Bakit? Because you keep His commandments. Amen. Praise God. Again,